May bali-balita guys na magkakaroon daw ng malawakang brownout at tatagal daw ng 4 months. Ang tanong, ready ka na ba sa malawakang brownout na yan? Totoo man or hindi? Good morning mga adik at bangag sa pagsasolar. Magandang araw sa inyong lahat. Eto, ready na ba kayo kung sakasakaling magkatotoo man yung balitang yon? Kasi last time magsabi nila ay 3 months lang. Pero may mga bali-balita na naman, ewan kung dagdag bawas tong balita na to, 4 months daw. So kung magkatotoo man yan or hindi, ang tanong, ready ka ba? If in case lang naman, kasi nga kakaiba to eh. Buti sana kung brownout lang na ang dahilan repair or maintenance, kagaya na mabumagsak ng mga poste, naputol na mga kawad ng kuryente or nasunog na transformer. Ang mahirap nito ay about dito sa fuel crisis na dinadanas ng buong mundo. So lalo ngayon ang bali-balita ay nagkaubusan na ng mga solar panel pati mga inverters. Eto balita ko rin may darating daw na mga bagong stock. Ang problema, sold out na rin. Bali yung mga yan ay reserved na kumbaga. So, paano ngayon? Ano ang magiging remedy natin? Kasi nga ano siya kakaiba tong nangyari na to. Wala tayong magagawa kasi nga hindi natin kontrolada ang lahat, tapos parang pinagkaisaan pa tayong mga taong bayan. Parang pinagkaisaan ka ako mga bossing kasi nga kita nyo yung nangyayari ngayon. Parang walang kakayanan na kontrolin ang gobyerno natin yung pagtaas ng presyo ng langis. Alam naman natin na kapag ganyan ang nangyari, pag ang nakontrol ay langis tapos hindi nila mapigil yung presyo, lahat ng mga pangailangan natin damay-damay, kagaya ng bigas, ano pa, kuryente, pasahero, yung ating pamasahe pala. Yun, mga yun. Lahat yan kasi ay madadamay kapag yan ay tumaas. Dito sa amin, taas na. So dito sa amin talaga ramdam na namin yung talagang sipa ng pagka shortage ba talaga kasi meron pa tayong stock Ang problema, tumaas yung kanyang presyo. Pag iniipit kasi, pwede mong kontrol pwede mong doblehin yung price, triplehin. Parang yung sibuyas noon, di ba naalala yung sibuyas? Umabot ng 600 yata per kilo. Oo naman, kasi hindi naman natin kasalanan ito. Wala naman may gusto nito kasi nga nadamay lang naman tayo sa nangyaring ganyan. Ang tanong, ready ka ba? Kasi nga okay lang sana na medyo nagtaas ng presyo sa solar panel, mga batteries or inverter. Ang problema, talagang nagkaubusan kasi nagpanic buying ng mga tao. Syempre, ganito yung nangyayari ngayon. May mga bali-balita sa mainstream media, pero parang pati ako, hindi na ako naniniwala Yung sasabihin nila, stock natin is kaya pa hanggang isang buwan, ganon. Wala na naniniwala. So, ang maswerte ngayon mga bossing, yung mga nagpa-set up noong 2025, January, ngayong taon, February. Kasi umabot pa sila. Kasi talaga nagkaubusan na. Dito sa amin, wala na mabili. Kausap ko kanina yung nagbebenta dito, pati doon sa Dinapigi, wala na ding stock. Pero yun nga, hindi natin alam kung ano pa to mas lalala pa to kasi wala pa tayong nakikitang pagbabagong maganda So para sa mga hindi nakakaalam at mga bago dito sa channel ni Juan Dilasag, ako po si Juan Dilasag at mahilig ako magsasolar talaga, simulat sa pool talaga. Gusto ko pagsasolar. So ang kagandahan, ang downside kasi nito talagang magastos. Pricey siya talaga compare sa generator na bibilhin mo, kasi pag bili mo ng generator, pwede mo na siya magamit. Ang problema lang kasi dyan, habang umaandar yung generator mo, kumakain siya ng fuel. Pag naubusan, obligado magkakarga ka ulit. So sabihin na natin, mas mura siya, mas practical. Ang problema kasi, dependent siya sa mga oil company. Ang kagandahan naman sa pagsosolar, kahit sabihin na natin pricey siya talaga, minsanan yung gastos. So kapag na-install mo na siya,
basta't may araw, may liwanag, gumagana siya. Yun yung kagandahan. Hindi ka bibili ng liwanag, hindi mo kailangan bumili ng fuel kasi nga nandyan yung araw para mag-refuel sa kanya at libre yun. At ang maganda nito ay ready ka sa mga ganitong klaseng senaryo. So yung pagtitipid, susunod na lang yon. At talagang magiging target mo lang talaga dito, may kuryente ka in time of needs. Tapos yung pagtitipid, susunod na lang. Hindi mo mararamdaman, hindi mo mamamalayan na yun pala papunta. So kagaya ngayon, nagkakaroon ng oil crisis. Kung may e-bike ka, maganda kasi libre yung charging mo. Lahat ng mga konsumo sa bahay, libre. Mag brown out man, magkaroon man, yung bali-balita na nga yan, hindi natin alam kung magkatotoo man yan or hindi. Kasi nga ngayon, hindi na natin alam kung sino paniniwalaan na natin. So magkatotoo man yun or hindi, at least ready ka. Diba? Kagaya nito nangyari ngayon, hindi natin alam, hindi natin expect. Eto lang ngayon. Marami hindi nakinig noon dito sa amin. Ba't ka naman magso-solar, sabi nila? Hindi mo na kailangan yan kasi may kuryente na eh. Sa bagay, meron naman silang logic na ganun pero hindi natin alam. 'Di ba? O ngayon, eto ngayon dito sa amin, medyo napapadalas na yung brownout. Kasi nga nagpaparamdam na sila na kailangan nilang magtaas kasi nga most of generation pala natin galing pa rin pala sa fuel. Ang dami nating mga solar farm pero ba't ganon? Mga hydro tayo, geothermal pero bakit ganito ang nangyayari? Parang drawing lang. Oh, parang ang naging dahilan lang nila para magtaas ng fuel, yung gera. Diba? I-stock pa natin yung ating gasolina pero bakit sila nagtaas ng presyo? Hindi pa naman nakikipagsagsagan yung gasolina na para dumating dito pero bakit nagtaas? Meaning, ay hindi kayang kontrolin di umano ang ating presyo. Diba? Hindi natin alam kung pinagkakaisahan tayo or hindi. Sa mga nag-solar, congratulations sa inyo, ready kayo kagaya ni Juan Dilisag. Sa mga hindi, yun lang. Ito ang kagandahan kasi nga sa akin dito, wala akong problema sa kuryente. 1 to sawa ang kuryente namin, magka brown out man or hindi, 1 to sawa. Ito yung setup ko. So ito guys yung setup ko. Nag fully operational siya noong December after uwan. So nung nag-uwan, naglagay na ako ng solar panel dyan, naglagay na ako ng poste at talagang naka-fix na siya. So ito yung inverter natin, 3.6 kilowatt na si Deye. And balita ko nagkaubusan na rin at mga order nila ay naka-reserve na. So mahirap pumila ngayon. Ito yung pinaka mabilis na traffic na bentahan ng mga solar ngayon. Yung mga magsa-solar ngayon, hindi nila alam kung saan sila bibili. May installer. So ayun yung battery natin, Deye na 16 kilowatts na Deye. Malaki siya. So itong battery ko na to, ang load ko dito ay isang freezer, induction, rice cooker, ilaw, water pumps, electric fan. Yun, yung mga naka-load dito. At this time ang load namin ay 600 watts. Yan. So ito, diretso na yung kanyang andar. Hindi ko na pinapatay. Kung meron man ako maintenance, circuit breaker yung pinapatay ko lang. Although naka-ITS ako, pero hindi ko pinapasok yung grid dito. Naka-grid pa rin ako, naka-connect pa rin ako sa grid. Pero ginagamit ko na lang siya kung sakaling mag-welding ako. And saka lang naman ako nag-welding kapag daytime, malakas yung araw. So siya pa yung males. Yan. And ayun, puno na yung aming battery Anong time pa lang ngayon? Alas 10 AM. Ito, naabot na namin siya ng 60%. Yan, kasi kahapon ay marami nagluto. 2 times nagluto kasi nga may bisita. So yan. Wala kaming problema sa kuryente. Ang last na binayaran ko sa grid ay 5 pesos. Then nung nag-welding ako ng January ay maabot lang siya ng 200 pesos. Yan. Pero nung February ay 5 pesos na. Diba? Hindi ko kasi ginagamit na pang welding to. Yung sinabi ko kanina pinang-welding ko siya, ginagamit ko sa kanyang grid tie. So kahit paano,
yung harvest gaya ngayon, wala nang silbi yung harvest kasi nga yung load na lang namin ang kanyang sinusuportahan. So kapag daytime, nakakapag-support siya sa home load. Ang presyo po nito kung bibilhin natin, kung binili ko lahat ito kasi sponsor lang naman to, aabot siya ng 225,000. And ito naman mga bossing, mga adik, yung aking solar panel. Ito para sa mga bago lang sa channel ni Juan de la Saga. Pero sa mga dati na, alam na nila ito na maka-sponsor lahat to. Pero may mga nagtatanong kasi ng mga parang rough estimate niya. So yun, maabot ng 225,000 pesos. So ang gamit ko ay bifacial na 580 watts na 8 piraso. So naka 2 string siya kasi nga dual MPPT si Deye. Pwede naman siyang i-series lahat, kaya lang ayaw ko kasi may stress yung MPPT niya. Eh sayang naman hindi natin gamitin yung kabila. So apat na naka-series, 4 din na naka-series sa kabila. So maganda kung sakaling umabot ka pa sa mga stock ng solar panel, pero pag hindi at inabutan ka ng brownout, yun lang. Sana noon pa nagpa-install ka na. Kahit yung maliit lang na kaya magpailaw, kaya mag-ref. Meron naman meron, kaya lang out of stock. May nabibili ngayon sa Lazada at Shopee, kaya lang napakamahal. Para sa akin, hintayin nyo na lang kasi parating na nitong April. Yung ganito kasi, pag ganito, isang 500 watts lang yung panel. Solve ka na. Oh, yan. Kaya niyan ang 500 watts na ganito. 500 watts na rice cooker. Kaya din niya ang water pump na 500 watts. Yan, may mga sample lang akong ginawang video kay Thunderbox Galaxy. Hintayin nyo lang kasi magkakaroon ng stock yan. Kaysa naman bumili kayo ng napakamahal. Kung bibili kayo ng napakamahal na price niya ay nasa 40-45, mag Bluetti na lang kayo. Ito ang presyo lang nito sa sa ating supplier ay nasa 21,000. May nagbebenta almost 66,000. Okay. Parang tayo lang naman yata yung naunang nag-review at si DIY Pinoy. Oh, di ba? So hintayin nyo na lang. Okay, kung meron naman kayo ay yung isa yung Thunderbox na light. Thunderbox Spartan 500, pwede naman yon. Okay, tapos yan si light. Okay. So yan mga bossing, para sa mga dapat noon pa sana nagpa-solar na kayo. Mangyari man yung ganito or hindi, at least naka-ready sana kayo. Matic to, hindi ko na tinatanggal dito. Diba?